Ang binatang tambay sa waiting shed. Dear Starbuzzer, tawagin mo ako sa pangalang Edward. Edad 32 at kasalukuyang namamasukan bilang store assistant sa 7-Eleven. Napasulat po ako dahil gusto kong ibahagi ang aking nakakatuwang karanasan sa piling ng isang binatang tambay sa waiting shed na nagbigay unang karanasan sa akin sa piling ng isang Manilenyo. Ito po ang aking kwento at sana'y magustuhan ng ating mga taga-pakinig. Taong 2014 sa probinsya ng Pangasinan. Alas 8 na noon ng gabi at papasok na sa aking trabaho. Paglabas ng aming bahay ay may madadaanang waiting shed na ginagawang tambayan ng mga kalalakihan. At normal na sa akin ang makita sila na walang pang-itaas dahil sa init ng panahon. Ang grupo ng mga kalalakihan ay kakilala ko din sapagkat sila ay aming mga kapitbahay. Kaya naman, pag nadadaanan ko sila ay nagtatanguan at nagkakamustahan kami. Alam din po nila na ako ay miyembro ng ating komunidad at hindi ako yung tipo ng bekbek na parang pakawala. Kaya nire-respeto nila ako. Sa bawat gabi na sila'y aking nadadaanan ay pare-parehong mukha ang aking nakikita. Kaya hindi ako nagkaka-interest minsan na sila ay sulyapan. Ngunit ito ay nabago nang may maaninag ang aking mahiwagang mata. Isang binata na bago sa aking paningin. Binata na pagkakainteresan hindi lang ng mga babae, kundi pati na ang mga matronas at bekbek na chismosa sa tindahan ni Aling Nena. At syempre, isa na ako doon sa mga na-in-love agad sa karisma ng lalaking ito. Hindi ko siya kilala, Kuya Starbuzzer. Hindi siya taga roon sa amin. Kung titignang maigi, ay may kutis itong maihahalin tulad sa kutis ng mga mananayaw sa isang popular na male entertainment bar. Tama ang iyong nabasa, Kuya Starbuzzer. Mukha itong entertainer at hindi ako nagkamali dahil nang minsang tinanong ko si Tito Jess ay nabanggit nga ng binatang ito na siya ay dating namamasukan bilang entertainer. E ba't po siya andito? Kanino siya nakikitira? Tanong ko kay Tito Jess. Nagsarado na yung pinapasukang bar sa Maynila
kaya nagdesisyong umuwi dito sa probinsya. Pamangkin siya ni paring Jordan at piniling manirahan muna dito for a change. Ganun po ba? Sige po, salamat sa impormasyon. Ang aking sambit. Bakit? Gusto mo ba siya? Tanong ng aking Tito Jess. Nabigla ako sa kanyang tanong, pero agad din akong nakabawi. Sabay sabi, kung gusto ko ba siya, ay matutulungan mo akong makilala siya. Yun lang naman pala eh. Oo naman, dating gawi. Sabay tawa ng aking Tito Jess. Maliit man ang aking sweldo, ay kaya naman nitong bayaran ang serbisyo ng mga boys sapagkat mura lang ang transaksyon dito sa aming probinsya. Isang gabi ng aming napagkasunduang petsa. Night off ko ng gabing iyon ay pinagtagpo kami ng aking Tito Jess at ang bagong tambay sa waiting shed. Sa isang madilim na bahagi ng manggahan, malapit sa waiting shed, ang aming napiling tagpuan. Edward, si Marco nga pala. Marco, pre, ikaw na bahala sa aking pinsan, no? Sige pre, walang problema. Bago umalis ang aking Tito Jess, ay binigyan ko siya ng 500. Sapat na iyon bilang kabayaran sa kanyang tulong na makilala ko si Marco, ang hunk entertainer mula Maynila. Hi, Edward nga pala. Bago ka lang dito, no? Ang aking tanong. Oo, nagsarado na ang aking pinapasukang bar sa Maynila, kaya naisipan kong magpahangin muna dito sa probinsya. Marco nga pala, nice to meet you. Nice to meet you too. At habang nagkakamayan ay naging mahigpit ang kanyang hawak sa aking palad. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Alam niya kung ano ang aking pakay sa kanya. Si Marco ay mukhang sanay na sanay sa gawaing ito. Kaya agad akong hinila papunta sa madilim na bahaging iyon ng manggahan. Nang mga oras na iyon ay super excited ako sa anumang mangyari sapagkat mahigit 1 taon na din nung huli akong makatikim ng fresh Okub juice. Fast forward. Na-enjoy ko naman, Kuya Starbuzzer, ang aming chururut ng gabing iyon. Ginaya ko ang ginawa ni Sister Hong sa kanyang mga naging bisita sa kanyang mahiwagang apartment. Nagjiling-jiling ako ala Sister Hong. Binigay ko ang aking best jiling-jiling para ako'y balik-balikan ni Marco. Nang gabing iyon ay ang mga bituin sa langit ang tanging saksi ng aming ginagawa, Kuya Starbuzzer. Nasiyahan si Marco sa aking ginawa at patunay nito ang 2 bomba na sumabog mula Maynila. Mabait
si Marco, Kuya Starbuzzer. Mabait, ngunit mapanganib. Mapanganib dahil ididiin talaga at ilalock face ka na para bang walang pakialam kung makakahinga ka pa. Ganun siya kapanganib, ngunit syempre sanay na din tayo sa ganun. Kaya parang basic na lang ito para sa akin. Ang importante ay satisfied ang ating mga jombres. Bago matapos ang gabing iyon, ay binigyan ko siya ng 3,000. Humirit pa ito at humingi ng 2,000. Ngunit pinigilan ko siya dahil sapat na ang 3,000 bilang kabayaran sa kanyang sideline. Siguro sanay ito ng mas mataas na rate dahil laking Maynila nga naman itong binatang si Marco. Naulit pa ng 3 beses ang aming tagpuan ng binatang tambay sa waiting shed. Natigil lamang ito nang tinawagan siya ng kanyang manager pabalik ng Maynila dahil may bagong bar na nagbukas para sa kanila. Hanggang ngayon ay di pa ito bumabalik ng Pangasinan at inaamin ko, Kuya Starbuzzer, miss na miss ko na siya dahil magaling itong makisama sa mga bekbek kagaya ko. Sana lang ay dumating yung time na umuwi ulit siya at ituloy ang aming lihim na chururut sa madilim na bahagi ng Manggahan. Maraming salamat, Kuya Starbuzzer, and more listeners to your channel. Yan po, mga ka-Starbuzzer, ang kwento ng 2 lalaking mahilig tumambay sa madilim na bahagi ng Manggahan. Maraming salamat din, Sir Edward, sa pagbabahagi ng iyong kwento. At wish ko din na makauwi ulit si Marco dyan sa inyo para ituloy ang inyong pagmamahalan. Thank you all to our listeners. Magandang araw.